Samantala, liderato ng Kamara sinabi na sumasalamin sa pangangailangan ng mga Pilipino ang mga bagong bills na nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging prioridad ng Kongreso. Si Vel Custodio sa sentro ng balita. Pinalawak pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, mula sa dating 48 priority bills, umabot na sa 52 ang mga prioridad na panukala matapos idagdag ang 4 na bagong panukalang batas. Ayon kay Representative Sandro Marcos, sumasalamin ang hakbang na ito para paigtingin ang pagtutok sa economic relief, digital accountability, child protection at political stability. Isa sa mga bagong ilinagdag sa panukala ay ang House Bill No. 7443 na inihain ng Majority Leader na naglalayong tuluyang alisin ang travel tax. Ayon sa kanya, matagal nang napaglipasan ng panahon ang naturang buwis at nagiging hadlang sa paglago ng turismo at pagbangon ng ekonomiya. Isinulong naman ni House Speaker Faustino Bogie III ang pagsasama ng anti-disinformation measure sa meeting ng LEDAC na pinangunahan ng Pangulo. Babala ni D, malaking bantana sa mga demokratikong institusyon, pambansang seguridad at kapakanan ng mga kabataang Pilipino ang walang kontrol na paglaganap ng digital falsehood. Binigyang diin ng House Speaker na ginagamit ang fake news bilang sandata para wakasan ang tiwala ng publiko, impluwensyahan ang resulta ng halalan at pahinain ang pambansang seguridad. Aniya, malaki ang negatibong epekto ng digital disinformation sa mga bata at kabataan, partikular sa kanilang mental health, social development at paniniwala. Ipinahayag din ni House Speaker D ang suporta ng Kamara sa House Bill No. 2697 na inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos na naglalayong maglatag ng comprehensive legal framework laban sa fake news at digital disinformation habang pinangangalagaan ng constitutional rights sa malayang pamamahayag. Kabilang dito ang pagsusuri ng umiiral na batas gaya ng Cybercrime Prevention Act of 2012 at probisyon ng Revised Penal Code na ayon sa mga mambabatas, hindi sapat para tugunan ang lawak at organisadong kampanya ng modernong digital disinformation. Ipinahayag naman ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Congressman Zia Alonto Adyong ang kanyang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos isama sa mga priority bills ang panukalang nagtatakda ng petsa para sa kauna-unahang regular na halalan ng Farm Parliament. Ayon kay Adyong, sumasalamin ito sa dedikasyon ng administrasyon na tapusin ang Bangsamoro Transition, itaguyod ang Bangsamoro Organic Law at bigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na pumili ng kanilang mga kinatawan sa pamamagitan ng regular at demokratikong halalan. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.